Okay, magandang umaga po sa atin. Ngayon, narito po tayo sa unang linggo po ng buwan ng pag-ibig. Okay, nung nakaraang buwan ay sinelebrate po natin ang buwan po. Okay, paggunita sa salita ng Diyos na ito ay simulan pa po na ilathala ng mga ating pong presidente at pinagpatuloy po hanggang ngayon. At ngayon po, tapos na ang buwan ng Enero, papasok tayo sa ikalawang buwan ng taong ito, walang iba kundi ang buwan ng Febrero. Binigyan ko ang pamagat ating pag-uusapan kung sa Tagalog ay saan ako nagkamali. Where I've gone wrong. John chapter 13 verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ang tatak ng isang alagad ng Diyos, ayon sa sinabi ni Kristo, ay ang salitang pag-ibig. Okay. Kung tayo ay nagsasabi na alagad tayo ni Kristo, I am a disciple of Christ, and yet we don't love each other, ang sabi ng Biblia, nagsisinungaling po tayo. Kasi ang totoong disciple, ang tatak po nila ay ang salitang pag-ibig. Sabi ng Panginoon, the world will know truly that you are my disciple if you love one another. So ang tatak po ng isang mananampalataya ay salitang pag-ibig. Kaya ho sa Kristiyano, walang nabibigo. Kasi pag nagmamahal ka, nagtatagumpay ka. Amen. So Jesus was telling this to His disciples that they must love one another. Ano ang dahilan? Because Jesus was about to leave the planet Earth. At alam ng Panginoon na kapag iniwan niya ang mundong ito, maging ang mga disciples ay magkakaroon ng problema. Who would lead them? Who would love them? Sino ang mangunguna sa atin? Sino ang magmamahal sa atin? Because sila mismo ay kontrabida sila sa isa't isa. That's why Jesus, nag-iwan siya ng salita that you must have to love one another. Kasi alam na ni Jesus ang mangyayari sa bandang huli na sila mismo ay magkakagatan dahil walang pastor. So secondly, He will leave them very soon. Aalis ako. At ang tanging bilin, whether you like it or not, you have to love one another because this is the mark of a true Christian, loving each other. Iyon ang sabi ng Biblia. Sabi ng isang kanta, lalong tumatsamis, tumitingkad. Di ba? Yung pag-ibig po natin dapat araw-araw, hindi po pabago-bago, kundi dapat nagbabago. Every day, ang sabi ganon, because the love of God, every day, there are new, every day. And thirdly, sinabi rin ni Jesus ito, kasi nga, you have to love one another, because Jesus also was telling about Peter's denial. Yung pagtanggi na ni Pedro sa Panginoon. Kasi diyan na po nagsimula. Hindi sinabi na, Pedro, magmahalan kayo kasi ikaw itatakwil mo rin ako, i-deny mo ako. Hindi. But then the only thing that Jesus have in mind, in spite of the things that may happen in the near future, ang tanging tagubilin ni Kristo that you have to accept one another and love one another. Because it is only then by love that we can conquer everything in this world. Amen. Sa pamamagitan lang ng pag-ibig, mahirap magpatawad kung walang pagmamahal. Kasi hindi mo yan makakalimutan at kahit nasabi mo ang pagpapatawad, may kirot pa rin sa puso. Pero kapag nagpatawad ka ng mayroong pagmamahal, parang mga bata, away ngayon, maya-maya dahil sa pagkain, okay na, laro na ulit sila. Hindi sila nagtatanim ng galit sa isa't isa. Ito ang pamagat po natin, where I've gone wrong. Saan ako nagkamali? Di ba? Parang isang awit lang. Saan ako nagkamali? Bakit ngayon ako'y sawing-sawi? Di ba? Alam mo, masarap yung ikaw ay nakaranas ng pagmamahal. The joy of being loved. Sino sa inyo nakaranas na siya'y minahal? Nasabihan ka na ba na mamahalin kita maging sino ka man? Have you ever experienced that? Have you ever heard those words? Whatever things may happen, whatever things na ito ay haharapin natin, basta tandaan mo, mahal kita maging sinuka ka man. Di ba? Yung maraming hindi umayaw sa iyo, pero nakaranas ka ng salita, mahal kita maging sino ka man. Naalala ko yung isang kanta,
Minahal kita hindi dahil maganda ka. Minahal kita hindi dahil mayaman ka. Minahal kita dahil sa taglay mong pambihira talaga ang pag-ibig. Di ba? Kasi ang totoong nagmamahal ay wala pong mga kondisyones po ito. Mahal kita, kasi mahal kita. Mahal kita, pagkat mahal kita. Di ba? Wala nang explanation. Because when you love, you love. Hindi ka mamahalin dahil sa angking mong talino. Hindi ka mamahalin sapagkat ito ang narating mo sa buhay. The one who love you just simply love you. At ito yung pag-ibig ng Diyos that nothing you can do to make Him love you less or to make Him love you more. He just simply love you. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mahal ka ng Diyos and that's it. At kung itatanong mo, Lord, paano mo ako minahal? He will just spread His hand at ang sasabi, I died for you. Mahal kita at katunayan itong dahilan. Namatay ko para sa iyo because I love you. So that is the joy of being loved. Yung minahal ka ng todo-todo. Yung minahal ka ng walang kondisyon. Yung minahal ka ng walang pakundangan. Then the second one is the joy of giving love. Iba ang pakiramdam ng minahal ka at iba rin ang pakiramdam ng nagmamahal ka. Nakaranas na ba kayo magmahal? So there's no greater gifts than love. Di ba yun ang sabi ng awit? Wala nang higit pa sa regalo na ito ay matatamo natin liban sa pag-ibig ng Diyos. So kakaiba ang pakiramdam ng nagbibigay ng may kasamang pagmamahal. When you give something na may kasamang pagmamahal, iba ang pakiramdam mo. Di ba? Kasi alam mo yung ibinibigay mo, the best para sa iyo. Ibibigay ko, I love this thing. At alam ko na ito'y matutuwa siya. Kasi natutuwa ako rito. So yun po ang pakiramdam ng mga totoong nagmamahal. So Jesus set a pattern to love. So when you love like Jesus. Kasi nag-set na si Kristo ng pattern na in spite of the things na parang sinasabi sa mga disciples, time will come that you will hate one another. Time will come na kayo magbabangayan. Time will come na kayo ay hindi magkakagusto sa isa't isa. But then ang sabi niya, para kayo ay makilala ng mundong ito na totoong kayo ay mga tagasunod ko o mga disipulo ko o alagad ko, ang tatak, pagmamahal. Kapag ako nagda-drive ng sasakyan, at pagkatapos sa unahan ng sasakyan ko ay may mga sasakyan, tapos makikita ko yung tatak ng agila, mga eagle, alam mo na kaagad, eagle ito. Member ito ng mga kuyang. Bakit? Kasi may tatak. May tatak ba yan ng pagmamahal? Kasi ito yung pattern ni Christ. Pastor, parang di ko pa nagawa yan, pero dahil yan ang sabi ng Panginoon, I have to love. Nakakabata kasi ang nagmamahal. Sino sa inyo nung nagmahal, iyak ng iyak, sobrang lungkot? At sino sa inyo yung nagmahal, kahit nag-iisa, nakangiti? Di ba? Nakakabata eh. Ang malungkot, nakakatanda. Ang malungkutin, nakakatanda. Ang masaya, nakakabata. Kasi nga, sabi ng Biblia, a cheerful heart is a good medicine. Kaya kapag ang tao ay masaya, nakangiti yan. Pag ang tao malungkot, nakasimangot yan. At kapag nakasimangot, darating yung isang pastor na unggoy at ang sabi niya, bawal ang nakasimangot. Biro mo, kahit mga unggoy, nagpipreach na rin sa mga sasakyan, nagsasabi na, bawal ang nakasimangot. And then the third one, the joy of being in love. Una, yung ikaw ay minahal. Pangalawa, nagbigay ka ng pagmamahal. Pangatlo, yung in love ka naman. The joy of being in love. Iba ang nagmahal o nagmamahal sa in love. Dito ay maraming napapahamak dahil sa maling emosyon, namamali ang relasyon. Kapag mali ang emosyon, namamali rin ang relasyon. So hanggat hindi matatag at matibay ang ating pundasyon sa pananampalataya, ay pwede kang dayain ng inaakala mong pag-ibig. Pastor, dadalhin ko naman sa church eh. Pastor, ibo-born again ko naman eh. It sounds biblical, but not scriptural. Kaya ito'y madalas kong sinasabi. Kung ang manliligaw mo o naging boyfriend mo ay worldly, Pastor, ibo-born again ko naman. Di ba, I have to share the word of God? Yes, it sounds biblical. Pero iba yata ang gusto mong mangyari. Gusto mo yatang makasama sa buhay mo.
pastor na born again. Nadala ko sa church, kumilala sa iyo. Okay, congratulations. Hindi mo nadala, ikaw ang nadala. Condolence. Kaya alam niyo ba, dyan nabuo yung kanta na sasakyan kita? Kasi ang worldly, lumigaw ng Kristiyano, babae, siyempre, dahil mahal niya yung babae, lahat ng gusto ng babaeng Kristiyano, sasakyan niya na lang. Kaya doon nabuo yung sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Di ba? Pero kapag yan na pangasawa mo, iba na. Sasakyan mo rin ako. Worldly ako, dadalhin kitang papalayo because I'm now the man. Kaya marami ng Kristiyanong babae, naglingkod sa Lord, nakapangasawa ng worldly, hindi na nakabalik sa Panginoon. So it sounds biblical but not scriptural. Alam nyo kasi mahiwaga ang pag-ibig. Hanggat hindi mo rin pinapahalagahan ang iyong sarili sa larangan ng pag-ibig, ay maaari ka pa rin madaya ng pag-ibig. Akala mo pag-ibig, yung pala hindi pag-ibig. Kasi ang totoong pag-ibig, nagmamahal ito hanggang sa huli. Ang totoong pag-ibig, bagamat magkasama kayo, ang sentro pa rin si Kristo. Kasi nga, ang tunay na pag-ibig ay hindi naglilihim. Kasi ang totoong pag-ibig walang kondisyon. Mahal kita, period. Sinabi ba ni Jesus, mahal ko kayo sapagkat good boy ka? Mahal kita sapagkat maganda ka? Paano yung nandun sa nakapako sa krus? Nakasama niya na ito ay magnanakaw, mamamatay tao, public enemy number 1, may death penalty on the cross. Pero ang sabi lang niya, alalahanin mo ko, Jesus. Anong sabi ni Jesus? Jesus was prompted with love of the Father and He told to that guy, today, meron bang kondisyon na sandali pag-aaralan ko muna? Sandali titignan ko muna kung pasado ka o hindi. Parang hindi na nag-isip si Jesus. Kaya ang sabi niya, today thou shalt be with me in paradise. Kasi ang pagmamahal, hindi iniisip kung mamahalin mo siya o hindi. Pastor, na pag-aaralan naman Meron bang school na nagtuturo ng pagmamahal? Mag-enroll ako sa school na to. Bakit? Kasi ang topic, love. Sabi ng grupo ng Nazareth, yung kanta nila na, love hurts. Di ba? Sabi niya, love hurts. Love scars. Ang pag-ibig daw ay hurts, nananakit. At ang pag-ibig din ay nagiiwan ng bakas. And love wounds, sumusugat. At nagiiwan din ng marka. Pero ang totoong pag-ibig, it forgets everything. Because love ay walang condition. Kaya nga sabi nung kanta ng nagsimula noon, kahit maputi na ang buhok ko. Kaya lagi kong sinasabi, even po sa ibang couples, na yung pagmamahal nyo sa anak nyo, huwag nyong ikompra sa pagmamahal nyo sa asawa nyo. Mas higit na mahalin nyo ang asawa nyo. Dahil ang asawa mo hanggang sa pagtanda mo, magkasama kayo. Kasi ang anak mo, pagka yan nag-asawa, iiwan kayo. Ang asawa mo, magkasama kayo habang buhay. Kasi ang hirap mahalin ng asawa pag wala na yung anak mo. Saka mo mamahalin, it's not. Because 2 souls in 1 body. Yun po ang tawag doon. 2 kaluluwa na pinag-isa sa isang katawan. Kaya ang sabi ng Biblia, the 2 shall become 1. Dahil yung asawa mong babae, bahagi ng katawan mo. Dahil sila yung nawawalang tadyang mo. So 2 souls in 1 body. Pastor, paano yung sitwasyon ko? Parang nagkamali yata ako ng minahal. Kasi nga maaring ganun kung wala ka pang Kristo noon. Pero kung may Jesus ka, young people, huwag kayong mag-aasawa nang dahil kinilig ka lang sa Kanya. Huwag mo siyang sasagutin sapagkat gwapo siya. Dahil marami pang gwapo ang papasok dito. Kasi sa na lang nag-iisa rito, pastor parang wala na. Maghintay ka, may darating. Ganun din sa inyo, boys. Huwag kayong pabigla-bigla na parang miserable na at wala nang darating. Kaya kahit bata, patulan mo na. Huwag. Pray. Pray. Kasi yan ang gusto naman ng Lord. So minsan mahirap unawain ng pag-ibig. Bakit? Pag umiwas ka, ikaw rin ang masasaktan. Pakiramdam ko, mahal ko siya Pero kaso parang ang layo ng agwat namin iiwas na lang ako. Masasaktan ka, nagmamahal ka Yun ang kinanta ni Freddie Aguilar. Ang pag-ibig kay hirap na maunawaan. Umibig ka, ikaw rin ang masasaktan. Ari ko puno pala. Pilitin mang umibig sa iba ang puso. Di ba? Kasi yung iba pag sinusin natin siya, kunwari, tayong dalawa, pero mo yung espiritu ng pagpapanggap. Paano yung kakonsyaba mo na in love sa'yo? Di ba? Tapos, hindi mo siya mahal. Nabuulit ang kanta. Di ba? Sino ang pipiliin ko? Di ba? Yung mahal ka o yung mahal mo? Yung mahal ko, di ako minamahal. Yung ayaw ko, minamahal ako. Torn between 2 lovers.
Pumapasok eh. Kaya nga minsan ang hirap unawain ang pag-ibig. Lalo na kung ang pinaiiral mo, yung sarili mong kaisipan, na hindi mo na kinokonsulta ang Panginoon. Ang Diyos ang author ng pag-ibig. Ang Diyos ang pinagmumulan ng pagmamahal. Pag pinilit mo, umibig sa iba, nang di totoo, sa puso mo, ikaw rin masasaktan. Kaya sa pag-ibig, wag magpanggap, na kunwari tayo, pero ang totoo, hindi. Bakit? Meron lang tayong gustong pagselosan o pagselosin. Sa bandang huli, kayo rin parehong masasaktan. Kapag tumibok ang puso. Di ba? Sabi ng iba, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Sabi ng Biblia, Jeremiah 17:9, sa lahat ng bahagi ng katawan, puso ang madaya. Puso ang madaya. That's why God is telling us that He will give us a new heart. It's not a heart of stone, but a heart of flesh. Kaya di ba, meron tayong sinasabi na ang tigas naman ng puso mo. Sadyaya at ang wooden heart, ang puso mo hira. Yung mga ganun ang dating. So pag in love ang tao, ay nabubuhayan ng loob at nagkakaroon nito ng pag-asa at pangarap. Sino sa inyo in love? Pag in love ka sa kinabukasan mo, nagiging maganda ang pananaw mo sa buhay. Kapag in love ang tao, tumatapang siya at laging inspire na harapin ang mga pagsubok sa ngalan ng pag-ibig. Di ba? Nagsulat na si Balagtas, Francisco Balagtas. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, haharapin. Di ba? Ang lahat ng bagay, masunod ka lamang. You see the power of love. Kaya ang daming kanta, pamagat power of love eh. Kasi ang taong nagmamahal, tumatapang siya. Kahit dilim ng gabi, sinusuong niya yan. Makarating lang doon sa kanyang inlababo, kung saan siya na in love. Kasi ganun ang totoong nagmamahal. Hahamakin nga ang lahat, masunod lamang. Kasi walang kondisyon. And Jesus did it. He did it for us. So ang totoong nagmamahal, laging masigla, masaya, sumisipag, at nagiging matino at responsable sa buhay. Di ba, ang dami nating kilala. Nung binata, talagang siya, basagulero. Pero nung nagmahal at nakapag-asawa, naging matino ang pag-iisip at naging responsable sa buhay. Because that is love. Love can make you perfect in front of God. Love can make you whole. Before you love, you might even be broken into pieces. But because of that love, He made you whole. Because Jesus is love. Amen. Kaya, nakaranas tayo ng kabiguan. Pag lumapit ka sa Panginoon, babaguhin ka ng lubusan. Pag lumapit ka sa Panginoon, aayusin ka ng buong buo. At pag lumapit ka sa Lord, makakaranas ka ng pag-ibig na maaring hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo. Kasi yun ang nagsabi, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Pangako ni Lord yan. Pag nagmahal ka at mahal mo si Lord, itatanim mo sa isip mo yun. Pero pag konti lang pagmamahal mo kay Lord, you will doubt that love of God. Kaya maraming Kristiyano, na yung iba malayo na sa Lord. Kasi nga, isip nila, bakit ako pinabayaan ni Lord? It's not. God have never abandoned us. When things go wrong, and when things seems bad into your sight, God allows it to happen for one reason. Because in your situation, in that situation, God is displaying His power. And what kind of that power? He wanted you experiencing that moment so that at that moment, you will come unto the Lord Jesus Christ and pray. Lord, this is my situation. But God, you have said that you will never leave me. And all of a sudden, the Spirit of God will cover you, will give you peace, because that is His promise. Pangako ng Lord. Kaya tignan niyo mga Israelite, mahal sila ng Lord. But there are times God allows them to become slave and captives, to be conquered by other countries. But when they pray to God, ililigtas na naman sila ng Panginoon because of love. So bakit nailigtas sila ng Lord? Because God displayed His power during that moment, during that situation. Kaya kung may nangyayari sa buhay natin na parang negatibo, God allows it to happen for a reason. Na kapag lumapit ka sa Kanya, muli kang ililigtas, muli kang buuin ng Panginoon. 2 beses akong nagkaroon ng sakit na matindi. Yung una, yung sakit ko na marami nang hindi nakakilala sa akin dahil sa sobrang payat ko. Sa sobrang payat, nagbutlig-butlig buong katawan. Lumuwa ang aking mata at nanginginig ako. Lahat ng damit ko hindi nakasya sa akin. Noon, hindi pa ganyan ang katawan ni Pastor Adam. At minsan, short na lang ni Dan ang sinusuot ko. During that time, si Dan grade 4.
Short na lang yung sinusuot ko kasi nga, yung damit ko hindi na magkasa sa sobrang lawlaw at sobrang payat ko. Nagkaroon ng anniversary ang church noon. Dumating ang lahat ng mga branches natin. Yung iba, hindi na nila ako kilala. Nung ipakilala ako ni Bishop na itinuro ako, umiiyak yung mga lumalapit sa akin at humingi ng sorry kasi hindi nila ako kilala. Dahil nga sa naging itsura ko. Yung gwapong kakilala nila noon, nawala. At marami nang nagsasabi kahit kapitbahay namin kay Pastor Adang noon. And even yung kinikilala kong pastor, nagsabi rin siya noon ng mga bagay na pwedeng mangyari. Ang doktor ko noon, psychiatrist, neurologist. Pag sinabing psychiatrist, may diferensya ka na sa utak. Dahil yung hindi ka makatulog ng gabi-gabi, hindi ka makakain ng maayos, lagi kang irita sa buhay, at buong katawan ko, sumakay kami ng tricycle, papunta sa hospital. Yung tricycle na yon, dinala po ako sa sementeryo. Kasi ang akala po niya, titignan namin yung paglilibingan sa akin. Ganun po ako kapaya. At nagtawanan lang po kami. 3 kami magkakasama. Si Pastora at saka yung anak ng isang pastor pa. At sumakay kami ng tricycle, papunta kami ng Chinese General Hospital, dinala po ako sa North Cemetery. So, kasi ganun yung sitwasyon. But then, even at that time of situation, I believe that God shows up in an unexpected moment. That even in unexpected places, God shows up. Nagpapakita si Lord. Kahit sa lugar na hindi mo inaasahan. Because of His promise to those who loved Him. Nakasampung hospital kami. Lahat wala silang makitang karamdaman ko. Bawat hospital x-ray, negative. Bawat hospital, tusok dito kung ano-ano mga pinaggagawa sa akin. Meron pa nga pinagpupush up ako. Meron pa nga doktor nakikipagbunong braso sa akin. Kasi bahagi raw yun ng exercise. Pero wala pong nangyari. Until such time, God brought me into a place where I have shared the Word of God. 3 doktor kagad kumilala sa Diyos. So sabi ko, kailangan ko bang mag-undergo ng ganitong proseso para lang sa 3 ito? At yung pinakamatindi po ron ay Buddhist, yung doktor na yon. At ang Buddhist na to, nung malaman niya ako, pastor, ang sabi niya, Pastor, can you share to me how have you become a pastor? And I shared the Word of God. But during that time, I was asking God, Lord, saan ako nagkamali? Ang sabi ko, nagmahal naman ako eh. Minahal naman kita eh. Pero alam mo, dahil ang pag-ibig nga, ay mahiwaga. Para makarating ako ron, I have to suffer this kind of a thing. At nung nangyari yon, nakarating ako ron, isang saglit lang. Yung araw na to, chinek up ako. Binigyan ako ng gamot. Kinabukasan, iba na pakiramdam ko. Gumising ako, kinabukasan na magaling na ako. Yung lahat ng nararamdaman ko, wala na. Yung isip ko na laging negatibo, nagbago na. Because I felt that I'm healed. Because of those things, sa pangyayari lang. To the point na even ang doktor na ito, ang sabi niya, Pastor, I believe in the prayers of the pastor. Merong isang pasyente rito, mamamatay na po siya. Ang taning namin sa kanya, 3 days, ito na po yung huli niya. And that was June 5. So I prayed doon sa taong yon. Pero at that moment, bulag po ako. Sabi ko kay Pastora, samahan mo ko ma, pero alalayan mo ako kasi wala na talaga akong makita. At pagdating namin doon, naglalakad kami, sabi ko, ma, ihawak mo ako doon sa higaan nung tao. At paghawak ko ng ganon, sabi ko, ma, anong pangalan? Binasa. And then sabi ko doon sa si Richard Chera. Sabi ko, Richard, from Ifugao. Ifugao po siya. Sabi ko, nandun kami sa Chinese General Hospital. Sabi ko, Richard, hindi kita nakikita. Kung nakikita mo ako, hindi ko alam kung mas payat ako sa iyo. Pero isa lang ang alam ko, may Diyos na buhay. And I prayed. Ang sabi ko, sabi ng banal na kasulatan, hindi ko mabuksan ang aking Bible dahil wala akong makita. But thank God, before those things happen, nasa ulo ko na ang Psalm 23. Pagdating doon sa lumakad man ako sa animoy kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat kasama ko ang Diyos. Pagkatapos noon, we prayed. At dahil alam ko na nasa bingit kami ng kamatayan, pagdating sa verse 6, ang sabi ko, surely goodness. Pagdating doon sa bandang huli, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Surely goodness and mercy shall follow me all throughout the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. After that short prayer na nagpray kami, pag kasabi ko ng amen, pagdilat ko ng mata ko, yung madilim na madilim, unti-unting nagdiwanag. Naging kulay dark green, naging light green, pagkatapos unti-unti ko nang nasilayan. Ako nagpray sa may karamdaman, ako pinagaling ng Panginoon. Pero hindi ko alam, matapos akong pagalingin ng Lord, pinagaling din siya ng Lord. That was June 5. Sumunod na linggo, pagpunta po namin, June 12, nandun pa rin siya, yung taning nawala na, nalampasan niya. After a month, nagpunta pa rin ako dahil weekly po yung aking check-up. Buhay pa rin siya. And after 3 months, buhay pa rin siya. In short, that's the love of God. It's never ending. Ang pag-ibig ng Diyos hindi po natatapos. Nagsimula dito sa lupa, magpapatuloy sa kalangitan. Kaya kung hindi po tayo nabubuhay sa pag-ibig at nabubuhay po tayo sa puot at sa galit sa kapwa, you can never enjoy life on earth. And if you want to enjoy life on earth, learn to love and to forgive. Amen. Because when you love, you always give. And when you are loved, you always receive. Pag nagmamahal ka, nabibigyan ka. Diba? Pag nagmamahal ka, makakatanggap ka. Pag minahal ka, makakatanggap ka. Pag nagmahal ka, makakapagbigay ka. So that is love. Nagiging matino ang isang tao kapag siya ay nagmamahal. Tayo pong lahat ay tumayo. Tignan po natin ang conclusion po natin. Conclusion po natin ay talata rin po sa banal na kasulatan. Okay, 1, 2, 3, go! Parang ganito siya eh. 'Di ba? Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ang hindi umiibig, anak ng demonyo. Parang ganun lang siya eh. 'Di ba? Parang ganun lang siya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At yan, siya ay ama natin, dapat tayo ay umibig. Kasi pag sinasabi mong Kristiyano ako, pero ang pag-ibig natin hindi ganap, hindi natin kinikilala ang totoong pag-ibig. So, sa atin, umalis ka sa bahay, ang sama ng loob mo sa asawa mo. Umalis ka sa bahay, ang sama ng loob mo sa magulang mo. Umalis ka sa bahay, meron kang sigalot sa kapatid mo. Umalis ka sa bahay, masama ang loob mo sa tito mo. Now is the time. Di ba? Kaya ang tanong, saan ako nagkamali? So, kung nagkamali ka sa larangan ng pag-ibig, because of those things, today is the day. Deep inside that you have to forgive them because that is the law of love. Hindi ko na kayo tatawagin dito sa unahan. Pero dyan sa kinatatayuan nyo, I want you to raise your hands. At sabay-sabay nating sasabihin ito, kasama ako. Sabihin natin ito, Panginoong Hesus, turuan mo akong magmahal ng tapat at ng lubos. Iangat niyo po ang antas ng aking pananampalataya para magtiwala, O Diyos, sa iyong salita. Nasaktan ako at nagtanim ako ng galit sa mga taong minahal ko sa buhay. Pero ang sabi mo, Panginoon, ang totoong pag-ibig na nagmumula sa iyo ay ganap at tapat. Patawad, Panginoon, kung nagsabi akong mahal kita, pero may galit ako sa aking puso. Sa oras na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking isip, ang aking puso, ang aking buhay. Maghari ka sa aking buhay at pangunahan mo ako sa bawat landas na tatahakin ko. Salamat sa kapatawaran, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lord, narito po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Kabilang po ako, O Diyos. Sinunod nila ang panalangin na aking personal din na panalangin. Kasi ako man, Panginoon, marami rin akong nasaktan at marami rin nakapanakit sa akin na nagdulot din po, Panginoon, ng lamat sa aking pakikipagrelasyon at ugnayan sa kanila. But today, Panginoon, tulad ng aming panalangin, pagharian mo kami. Salamat, Panginoon, sa Espiritong paglaya at pagkakbang sa panibagong hakbang, sapagkat ang sinusundan namin, Panginoon, ay Diyos ng pag-ibig. Na kahit sa panahong ipinapako ka, Panginoon, nandun pa rin ang salitang pagpapatawad na mayroong pagmamahal. Tulungan mo kami, O Diyos, ng aming emosyon mag-mature upang ang aming relasyon sa aming kapwa at sa iyo ay maging totoo, Panginoon. Muli po, salamat sa buhay na ito, sa relasyon, Panginoon, namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.